beloved, Boss Mike, Cervera. Raw natatakot ang prosekusyon na iharap si Colonel Dante Lachica na siyang sentro ng usapin ngayon ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero hit nila, pinag-aaralan pa kung dapat nga bang gawin pa itong witness sa impeachment trial. Ay bakit pinag-aaralan pa? Eh yan na nga, controversial na. Eh bakit kailangan pang pag-aralan mga kababayan, di ba? Sipin nyo maigi. Aba hindi. Kailangan talaga magpakita yan. Kung kukunin nyo yung opinion ko. Kailangan talaga ay bitbitin yan, dalhin dyan sa Senado at gisahin ng prosecution o kaya maging yung pong depensa. Di po ba? Gisahin nyo ninyo. Oo, ganun. At pati na rin itong mga Senator Judge. Gisahin nyo si Lachica, hindi po pwedeng ganyan na parang liligtasin ninyo. Na parang hindi na kailangan. Eh bakit hindi kailangan? Eh ang tanong nga ng maraming maibubulgar si Lachica. Pero kayo parang ayaw ninyo. Anong nangyari? Hindi ba nakakapagtaka yan, Annabelle? Hindi ba nakakapagtaka? Ewan ko sa kanila. Pero ako kailangan talaga, kung ako masusunod, kailangan talaga padaluhin. Padaluhin si Lachica sa lalong madaling panahon. Kung kinakailangan, kakalad ka rin ko yan. Ganun ho mga kababayan. Bakit? Nababanggit yung pangalan mo Ikaw yung pinagbigyan ng pera ni Sara Di ba mga kababayan ko? Ikaw yung tumatanggap ng pera galing kay Gina Acosta sa pamamagitan po ng utos ni Sara Duterte. Tapos ngayon wala man lang ni Honihay. Di ba? Wala man lang ni Lonihay. Di ba? Baka naman pwedeng kumaway. Kaway-kaway na lang. Malabo po ito. Kung hindi mapapadalo ito. Narito ang Frontline Report. Sa pagtalakay ng confidential funds ng Office of the Vice President, umiikot lang ito sa usapang si Colonel Raymond Dante Lachica. Ayan na nga Umiikot talaga sa kanya. Di ba sinabi ko pa sa inyo nung unang-una, sa lahat ng mga bagong dating, pasensya na po kahit medyo malabo ang mata ko, gawa ng may kuliti ako. Wala naman akong binusohan. Pero mukhang ako yung binusohan, kaya ako nagkakuliti, basta shoutout po sa inyo lahat. Tanong ko sa inyo, ayan na nga, bukang bibig, laging nababanggit ang pangalang Lachica, pero bakit ngayon para bang iniiwasan nila? Kaya hindi ho maiwasan na mag-isip na marami nating kababayan. Natakot ba kayo dyan o baka naman meron kayong nililihim na hindi alam ng marami nating kababayan? Baka naman. Ganon, may nililihim ba ito? Ano ba ang katotohanan dito? Di ba? Philippine, Merlita, sino pa yon? Hector, Dave, si Edgar, Tumbok, Danilo, shoutout po sa inyong lahat, Pasok! Tunay na nag-disburse ng milyon-milyong pisong pera. Siya raw kasi ang inatasan mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon, hindi pa masabi kung ihaharap ba siya bilang testigo sa impeachment trial. Minsan mga kababayan, nahihinaan ako sa ganyang mga pananaw di lalabas niya kayo yung natatakot, di ba? Bakit ganyan ang salita ninyo? Iniisip nyo pa. Sa kabila ng mga napakaraming banggit, sa kabila ng pagkakataon niya na parang gisahin dahil siya yung laging nababanggit noon pa. Kaya ako nagtataka na mga kababayan Noon pa, una pa lang na impeachment trial na pinag-uusapan, nagkaroon na ho ng mga hearing dyan sa Senado, pero hindi man lang nakita natin yung pagmumukha niyan. Hindi man lang natin nakaringgan
kung ano yung mga sasabihin niyan. Oh, mga kababayan, kahit kasinungalingan eh. Di ba? Alam naman namin kung nagsisinungaling o hindi eh. At kayo rin na mga nanlilitis. Kayo rin sa parte ng prosecution, alam nyo kapag ka nagsisinungaling yan eh. Hayaan nyo ang taong bayan na siyang humatol, siyang humusga. Kung ano ba yung paningin nila. Huwag nyong pangungunahan. Di ba? Huwag nyong pangungunahan. O, yun na nga. Di ba? Hanggat maaari nga, sama nyo si Pione. Sama nyo yung kawatan. Sama yung leader ng sindikato. Sama nyo yung mastermind. Walang iba kundi si Sara Duterte. Di ba ba? Sama nyo lahat. Hindi yung ganyan na para bang, wala. Madadali kayo dyan. Ang mismong lead house prosecutor ang tatanungin, I am more inclined not to present Lachi. Kita nyo? Oh, wala. Diyan ako hindi bumilib dito kay Luistro. Sa totoo lang, diyan ako hindi bumilib. Bilib naman ako dyan. Pero dito lang sa pagkakataon na to, liliwanagin natin. Dito sa pagkakataon na ito, mga kababayan, baka isipin ng marami nating kababayan na baka takot nga kayo. Di ba? Mastermind na nga yung Sara Duterte. Naniniwala na kami ron eh. Di po ba? Kasabwat yan sila La Chica at yung mga kanyang mga tauhan eh, na nahihirapan na hong magsinungaling eh. Di ba? Hayaan nyo napakita nyo nga si Gina Acosta na siyang disbursement officer. Di ba? Ngayon, ano yung kinakatakot ninyo? Di ba? Nakakatakot ba yan sila Chica? Hindi nyo hayaan yung tao na siyang manimbang. Siyang tumingin. Pagbigyan nyo yung taong bayan. Laging nababanggit. Tapos biglang hindi na pwedeng ipakita. Pinag-iisipan pa. Ba't kailangan pag-isipan pa yan? Ang dapat sagot yan titignan natin kung kailan natin dapat na imbitahan sila Chica. Kung ako, ang sasabihin ko ganire. Hindi ko sasabihin na titignan natin kung kailangan pa na daluhin. Hindi ko sasabihin yun eh. Ang sasabihin ko, ganire. Ang sa akin, sasabihin ko, titignan natin kung kailan natin maisisingit si La Chica dahil kailangan niya naman talaga na magpaliwanag din sapagkat maraming pagkakataon na nababanggit ang kanyang pangalan. Ganon dapat, hindi yung isipin pa natin kung kailangan pa ba natin na ipadalo yan. Patang ina! Hindi pwedeng ganon. Mga kababayan, anong hindi... kayo, sige, payag kayo, wag na nating ipadaluin sila Chica. Akala ko ba'y para tayo sa katotohanan? Sige nga ho. Payag kayo. Wag na natin padaluin sila Chica. Sabihin natin, hindi na kailangan yan sila Chica. Okay na yan. Wag na. Ganon. Wala, mga kababayan. Kahit sino pa. Di ba? Kahit sino pa. Di ba? Oo. Ano replace mo pa? Okay lang yan. Kasi mga kababayan maraming beses na nakita, narinig, pangalan niya patungkol dyan sa pagpapakalat o kung saan man dinala ang pera na yan. Hindi baga siya lang ang makakapagturo kung saan niya dinala yung pera? Alangan naman na ako. Di ba? Kung pwede nga lang ako sasabihin nila Di ba, Dave Aguilar? Bakit ganun? Tayo, mga kababayan, sabi ko sa inyo, kahit na mahal natin si Luistro, o kahit nasa panig tayo nila, kapag tingin naman natin na medyo gusto nating magsalita tayo.
Hindi naman po pwede na kung ano na lang ang sabihin nila eh. Oh, amen. Ganun-ganun na lang tayo. Ay, hindi ho ako ganun. Ha? Hindi ho ako ganun. Oo. Kapag ka may nakita ako, mali para sa pananaw ko, mali para sa akin na opinion, magsasalita ako. Di po ba? Yan, freedom of speech. At saka, di ba mga kababayan? Tsaka press freedom. Kasi parang press na daw kami. Mga kababayan, Caroline Makino, payag kayo, wag na nating dalhin to? Totoo naman democratic country tayo, kaya malaya tayo magsalita. Kaya nga yung malaya yung mga press na, may kalayaan yung mga press at meron din naman tayong freedom of speech. Nakapaloob naman yung mga ginagawa natin doon. Doon tayo sa totoo. Mga kababayan, eto naman yung sa akin. Bakit? Yung bang mga nakikipanig kay Pangulong Bongbong, nasisigurado nyo lahat yan malinis? Sige nga ho, di ba? Antonio del Castillo, Kuya Maki, yung mga nagkukunwari, nakakampi ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, kayo ba'y nasisigurado nyo na yung mga yan malilinis? Wag ho tayong magpaganon-ganon. Kahit sino ka pa, kakampi ka ng Pangulo, kalabang ka ng Pangulo, pagka mali, mali, pagka tama, tama. Di ba sabi ni Pangulo yon? Hindi kita kakampi kung ikaw, magnanakaw ka. Kahit pa ikaw kamag-anak, kakampi, kaalyado, kung ikaw naman ay magnanakaw sa pera ng taong bayan, hindi kita kakampi. Ayaw ko sa'yo, di ba? Di ba dapat yun na susundan natin? Sabihin natin, ayaw ko sa mga magnanakaw kahit kakampi ni Pangulo. Di ba mga kababayan? Di ba Machamuchi? Topakits Matchas. Pisces M. Di ba? For life. Di ba? Sabihin natin mga kababayan, gayahin natin si Cayetano. Sabihin natin mga kababayan, sabay-sabay. Ayaw natin sa magnanakaw. Di ba? Ayaw natin sa magnanakaw. Kalaban tayo ng mga magnanakaw. Di ba mga kababayan? Sabay-sabay nating sabihin yan. Di po ba? Sige. Nakakapagduda lang kasi. Parang may something tuloy. Ikan Nolasco. My position is simple. Yan. For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. Ganyan din ang pananaw. Ay, wait lang. Eto naman Yun daw yung kanyang yun yung position niya ni Congresswoman Luistro, mga kababayan. Sabi niya, maliwanag na daw yung mga sinabi ni Gina Acosta. Ay, wait lang. Wait lang. Ay, hindi. Mga kababayan ko, ngayon lang ako nakakarinig ng ganito na ilang beses na binabanggit ang pangalan pero parang ayaw nilang padaluhin. Di lumalabas tuloy, kaya tuloy yung mga DDS para bang naghihimagsik na hinahamon kayo na padaluhin nyo sila chika. Ano ba ang katotohanan dyan? Mukhang merong masasagasaan? Ganun ba yun Wala, nawawala yung bilib ko kay Luistro pagka ganyan, mga kababayan. Oo, ako personal nata-turn off ako sa ganyang mga pahayag Pang hindi matalino matalino si Luistro, mga kababayan, pero ngayon, hindi ako bilib dyan. Promise, bakit ganun? Parang iba. Wait lang. Ilang beses na yan binabanggit bakit hindi nyo man lang kahit makita ng tao sana? Tara, makita namin na
Oo, ginigisa nyo. Saan nagpunta? Saan dinala mo yung pera? Kinuha mo kay Gina Acosta. Hindi ba mahalaga kay Luistro yon? Ha, mga kababayan, hindi ba mahalaga kay Jerbel Luistro yung ganon? Na mismong sila chika ang siyang sasagot? Oh, kung saan niya dinala yung ano? Oh, wala, tingnan mo naman yung katwiran niya, oh. Tingnan mo ha, oh, ayan, oh. Not to present La Chica and Nolasco. Oh. My position is simple. Oh, ano? For me, maliwanag na Na? ang naging testimonya ni Gina Acosta. Oh. Ganyan din Kita nyo? Maliwanag na raw yung testimonya ng Gina Acosta eh. Oo naman, naniniwala naman tayong maliwanag na yun. Oh. Paano kung itanggi naman nung Nolasco at saka La Chica? Kung yung kwento niya, paano yung laging binabanggit na pangalan? Kung itanggi nila, sabihin nyo, kunyari ako si La Chica at saka si Nolasco. Ay wala ho akong alam dyan. Magbigay siya ng ebidensya. Kung totoo yung sinasabi niya. Wala po akong alam dyan eh. Di ba? Oh. Di ba? Tama na ba yun, Jeff, na I invoke na lang yung isasagot? Bakit? Ilan na ba yung mga napiga dyan na yan ang sinasabi, I invoke na lang? Napakarami na nating nasaksihan na ganyan na. Pero napipiga pa rin na. Bakit? Kung magaling ang lumilitis, kung magaling yung hahawak na parte ng prosecution, mapipiga yan. Pipigain yan, ganun. Dapat. Wala pagka ganyan parang tinatago nyo sa amin yung something eh. Di ba? Oh. Ewan ko. Isipin nyo. Sige. Kung nagkaroon ng investigasyon, sabi ni Gina Acosta, binigay niya kay La Chica, kay Nolasco. Halimbawa ako, sasabihin ko, eto naman ang katwiran ko. Hindi ho totoo yung sinasabi ni Gina Acosta. Unang-una, magbigay siya ng mga ebidensya. Di ba nga wala ngang ipakitang ebidensya na binigay talaga kay La Chica dahil yung mga acknowledgement receipt ay kinukuha uli eh. So ngayon ang panghahawakan nitong si Gina Acosta? Nakuha ninyo mga kababayan? Di wala. Kaya pwedeng itanggi nung La Chica na sabihin ko, halimbawa nga ako si La Chica, Your Honor, wala akong alam sa sinasabi ng babae na yan. Di ba? Hindi ko po alam. Kung meron po, magpakita po siya ng mga ebidensya na tinanggap ko ho yung mga perang binabanggit niya. Di ba? Ganun. Diligtas na. Ligtas na sila, chika. Akala ko ba'y lahat gusto nating panagutin dito? Di ba? Akala ko ba'y dapat mapanagot natin lahat. Di ba? Tatagal lang. Alam nyo minsan yung tatagal, mga kababayan, minsan yun yung magpapaliwanag at ng katotohanan magbibigay ng kaliwanagan sa katotohanan yung ibig ko sabihin. Anyways, ako opinion ko ito. Sabi ko nga sa inyo, malaya tayo. Malaya tayo na magbigay ng kani-kaniyang mga opinion kahit kayo. Di ba? Tanggi nga lang, di absuelto sino? Sila chika, absuelto rin si Budaynyo. Nakuha ninyo? Kapag ganon, absuelto sila chika, absuelto si Sara Duterte. Bakit?
Mga kababayan, yung pinag-abutan ng pera, na inutusan daw ni Sara, maabsuelto. Bakit pa dadating at aabutin pa si Sara doon? Hindi na! Hindi na, mga kababayan. Tuloy. Pinang pananaw ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Personally, I don't think there's any more need for the chief. Pero paglilinaw ni Attorney Capunan, hindi sila natatakot sakali mang tumistigo ito. It's not in our vocabulary. Hindi pala kayo natatakot, patawag nyo na. Di ba? Ngayon, ito naman sa akin. Sinasabi ng mga DDS, natatakot daw. Kayo na ho yung magdala kay La Chica. Ito naman, di ba? Hamon naman natin sa mga DDS na nagsasabi na natatakot itong prosecution. Kayo na magdala. Takot pala eh. Di kayo magdala kay La Chica at gawin yung witness nyo. Di ba? Ganun yun. Dalhin nyo si La Chica nyo saan? Sa Senado kung totoong takot ang prosecution. Di gawin nyo. Di ba? Tama ba mga kababayan? Kung hindi mapapadala ng prosecution, kasi nga daw, sabi ng mga DDS, takot kayo, takot. Takot ang mga taga-prosecution, ganon. O kayong mga taga-depensa ni Sara Duterte, kayo na ang magdala. Ipatawag nyo na. Patawag nyo! Para maisambulat niya kung ano man yung kinatatakutan ng prosecution. Kung meron man. Tama ba? Tama ba, mga kababayan? Di ba? Sila na ang magdala. Sila nagsasabing takot daw ang prosecution. Ayaw naman nating tanggapin yun. Tatanggapin ba natin yon, mga kababayan? Na ang prosecution takot? Hindi natin tatanggapin yun. Bakit? Parang yun pang-iinsulto sa atin. Ngayon, dahil kayo naman ang siyang nagsasabi na takot ang prosecution, ang sinasabi ko naman, kayo na ang maglabas, magdala kay La Chica at maging witness nyo dyan sa Senado. Di ba? Tama ba? Tama? Sila na magdala para mapatunayan nila na takot talaga itong prosecution. No. Natatakot is not in our vocabulary. Kita nyo, natatakot is not in our vocabulary, sabi ni Attorney Capunan. Isipin nyo yan. Tuloy. We're here to speak to the truth, and we're here to present the truth through our documents. Attorney, siguro dapat magsalita na lang din kayo na pwede bang imbitan na lang din natin sila Chica para sa kaliwanagan. Tignan nyo na, napopulaanan tuloy kayo. Nasasaktan kami ng ganun Di ba? Kasi tayo nakasuporta sa prosecution ngayon napopulaanan sila. Paano natin ipagtatanggol ito? Kung sila rin mismo pala ang nagsasabi na wag na lang padaluhin etong sila Chica. Yan, mga kababayan. Sa akin, mga kababayan, mahalaga, ulitin ko, para hindi nagiging ganyan, padaluhin nyo na. Kayong mga nasa depensa, kayong mga parte ni Sara, kayo nagsasabing takot sila, kayo na yung maglabas kay La Chica. Paupuin nyo dyan sa Senado para matanong na rin. Yan din ang binigyang diin ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Jay Tolosa. Giit niya may kaakibat na serious inherent risks ang pagpapatawag ng potential hostile witness. Ayon kay Tolosa, kailangan munang tukuyin ng prosekusyon kung talagang kinakailangan ang testimonya ni La Chica upang maabot ang kanilang evidentiary targets. Ano ba yan? Ang babaw naman ng katwiran. Mababaw yun, mga kababayan. Nagawa nyo nga ng paraan para ma-impeach si Sara Yan pa kayang pagpapadalo lang dyan kay La Chica. Ano ba naman katwiran yan? Kailangan pa raw siguraduhin yung eme-eme nila bago mapadala. Wait lang.
Hindi baga, di ba, si Sara nga nagawa nyo ng parang para ma-impeach eh. Tapos dito, ilang beses na nababanggit yung pangalan, siya na nga yung bida ng impeachment eh. Tama, mali? Oh, di ba no? Oh, naniniwala ako dyan, ano? Yung glyceria, lutap. Strategy yan, Boss Mike. O, di sakyan natin yung strategy nila. Oh, di ba? Sakyan natin. Oh. Mga kababayan, yun lang ba yung katwiran? Wait lang. Mabaho. Lalo pat tumestigo naman na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Absolutely necessary pa ba siya para patunayan namin yung essential evidentiary targets namin? Yun. So, kaya hindi pa namin masarado yung decision ngayon, hindi pa kami tapos. No? Hindi, sige, ano nyo na lang. O, sige, yan ang katwiran ninyo. Baka naman pwede, para lang ho sa mga nanonood at sumusubaybay, baka naman ho pwede ninyo na ipakita na rin at matanong kasi gusto talaga namin marinig yung kanyang sasabihin sa mga binanggit ni Gina Acosta na siya yung tumatanggap ng pera. Gusto naming marinig sa bunganga niya yun. Di ba? Ano? Gusto ko kayo mga kaban, ayaw ninyo? Ayaw ninyo na marinig sa bunganga niya mismo? Kung ano yung sasabihin niya? Ako, Mark Rivera, kahit matagal yan kung maliliwanagan yung mga taong bayan Akala ko ba ang target natin dito, maliwanagan yung mga bobot tanga. Totoo, mga kababayan, di ba yung mga DDS, napaka-bobo at tanga ng mga yan di ba? 27. Di ba kailangan ipaliwanag ng isa-isa? Tama ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ako ang masusunod, hindi na natin kailangan talagang tapusin yan. Pwede nang husgahan si Sara at ang hatol guilty. Pero dahil nga may mga bobot tanga na katulad ng mga DDS na kailangan one by one, isa-isa na dapat ipaliwanag sa kanila ng sanay matauhan ng mga putang ina, di ba gawin na natin? Ito sila chika, karagdagang pagpapalinaw sa mga ulo ng mga putang inang mga bobo. Our beloved Boss Mike Cervera.